أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang mga mahalagang bagay ang aking tatalakayin sa inyo upang inyong maunawaan ang tungkol sa kumakalat na sakit na coronavirus o ang nakakahawang sakit. Unang-una na tatalakayin natin dito kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong uri ng sakit, kung saan ay hindi po alam at hindi pa nadidiscover ang lunas at gamot nito. Ang sakit na kagaya ng coronavirus ay matagal na po ito, na mayroon na itong kagaya ng mga nauna, paiba-iba lang po ng pangalan. So ito ang unang tatalakayin muna natin, at pagkatapos nito ay ang mga batas na napapaloob sa mga sitwasyon tungkol sa bagay na ito. Una, bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Bakit nga ba ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapadala ng ganitong uri ng sakit, at hindi lang silang mga hindi mananampalataya ang tinatamaan, kundi pati silang mga mananampalataya ay kabilang sa mga nahahawaan? So ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, babasahin natin. Si Aisha radhiyallahu anha, tinanong niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pandemic o nakakahawang sakit kagaya ng coronavirus. Ito po isa sa himala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan ay binangkit na niya ang kaugnay sa bagay na ito. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'un fa akhbarani annahu." Tinanong ko ang Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa sakit na nakakahawa o kagaya ng coronavirus na ito na ang tawag sa panahon natin ngayon. At sagot sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Annahu adabun yab'athuhu Allahu ala man yasha." Ito ay isang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinapadala niya sa sino mang naisin niya. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, at ginawa ito ng Allah na habag sa kanilang mga mananampalataya. Laysa min ahadin yaqa'u ta'un, at walang sino man na tatamaan ng sakit na ito o isang lugar na tatamaan ng sakit na ito, fayamkusu fi baladihi, at mananatili ang tao sa lugar na yan na tinamaan ng ganitong uri ng sakit, kahit hindi siya tinamaan ng sakit o nahawaan, pero nanatili siya, sabi niya, sa lugar na yan, sabiran muhtasiban, at nagtiis, hindi siya umalis at hindi niya tinakasan yun, kundi nanatili siya sa lugar na yan. Muhtasiban, ang kanyang pananatili doon ay bilang pagtitiis at paghahangad ng gantimpala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, at naniniwala siya na hindi siya mahahawaan, hindi siya tatamaan ng sakit na ito illa ma kataballahu lahu, maliban kung ano lang yung itinakda sa kanya ng Allah, illa kana lahu mithlu adri shahid, maliban siya ay magkakaroon ng gantimpala na kagaya ng gantimpala ng nasyahid sa pagkikibaka. So inshallah tatalakay natin mamaya ito kung ano ba ang batas sa pagpaligo sa kanya, sa paglibing sa kanya, paano ba ang paraan? Kasi ang shahid mayroon siyang batas na hindi pinaliliguan at inililibing na po agad ang isang nasyahid. Ang dahilan kung bakit ito ay pinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isang parusa. Isang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Lilitaw, lalaganap ang kapinsalaan, ang kalamidad sa kalupaan at sa karagatan. Lalabas yung mapuputol ang ulan, yung mga sakit, magsasara ang mga tindahan, anumang kalamidad sa kalupaan ay magsisilabasan, kung saan kakalat ang gutom, ang kalungkutan, ang problema sa kalupaan. Lindol, puputok sa sabog ang mga bulkan, at anumang kalamidad ay lalaganap sa kalupaan at sa karagatan. Magkakaroon ng tsunami, malalakas na alon, o anumang kalamidad sa karagatan, o mamamatay ang mga laman ng karagatan. Magsisilabasan ito.
Bima kasabat aydin nas. Dahil ito sa kagagawan ng mga tao. Bakit? Laganap na kasi ang kasalanan. Laganap ang paggawa ng krimen. Laganap ang pagsamba maliban sa Allah. Laganap ang mga paggawa ng mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Liyudhikahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Gustong iparamdam sa kanila ng Allah ang ilan sa mga kasalanan kanilang nagawa nang sa ganun baka sila ay magbalik loob sa Allah. So ang gamot ng sakit na ito, ng mga paglaganap ng mga kalamidad, ang sakit na kagaya ng coronavirus ay dahil sa kagagawa ng mga tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Kung ano man ang dumarating sa inyo na pagsubok, kalamidad, kagaya ng coronavirus, ay dahil sa kagagawa ninyo. Wa ya'fu an kathira. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatawad naman sa marami. So, ang dahilan, dahil sa mga kasalanan natin. Kaya nga, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Katakutan niyo, sabi ng Allah, ang parusa na hindi lang silang mga hindi mananampalataya at sumasamba maliban sa Allah ang tinatamaan, kundi pati kayo mga mananampalataya ay tatamaan. Madadami kayo sa parusang ipinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." At mag-ingat sila, sabi niya, na silang mga sumusuway sa kautusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, na sila ay tatamaan ng sakit, kalamidad, pagsubok, o yusibahum adhabun alim, o tatamaan sila, papadalan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matindi at masakit na parusa. Subhanallah. Kaya nga, sinabi ni Zainab na asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Rasulullah, anuhlaku fina salihun." Sabi niya, kami ba ay madadamay na mayroon sa lugar na yan ay mananampalataya? Ibig sabihin, kahit na may mananampalataya sa lugar na yan ay tatama pa rin ng coronavirus? So, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Sabi niya, "Oo, idha kathura al-khabath." Kapag mas marami na ang kasalanan sa lugar na yan. Kaya kapag dumami na ang kasalanan sa lugar, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kahit na may mananampalataya dyan, kahit na may masjid dyan, kahit na may mga nagsasala dyan, kahit na may mga gumagawa ng kabutihan dyan, tatama pa rin sa kanila ang coronavirus. Lalong-lalo na kapag pinabayaan na sila sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila pinagbabawalan. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhahara fi qawmin ar-riba waz-zina illa ahallu bi anfusihim adhab Allah." Walang komunidad, walang lugar, walang mga tao na ginagawa na nila ang riba, lantaran na ang pangangalunya, lantaran ang paggawa ng kasalanan, lantaran na, maliban ipapadala sa kanila ng Allah ang parusa. Subhanallah. Hindi lang silang mga mananampalataya, o ibig kong sabihin, hindi lang silang mga hindi mananampalataya ang tinatamaan, pati silang mga mananampalataya ay damay sa lugar na yan. Dahil yan sa kagagawan natin. Dahil yan sa mga kasalanan na ginagawa ng marami. Kaya kapag ang mga tao pinabayaan na nila ang gumagawa ng kasalanan, hinahayaan na nila ang mga gumagawa ng kasalanan, dito ay magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna nasa idha ra'aw adh-dhalim." Katotohanan ng mga tao kapag nakakita sila ng isang taong hindi makatarungan, falam ya'khudhu ala yadayhi, at hindi nila pinagbawalan yung gumagawa ng kasalanan na yan, pinabayaan na nila, aw saka an ya'ummahumullahu bi'iqab, ay malapit nang dumating ang parusa na saklaw sila lahat. Hindi lang yung gumagawa ng kasalanan ang tatamaan, pati kayong mga mananampalataya na pinapabayaan nyo na sila. So ito ang dahilan kung bakit laganap ang parusa, laganap ang sakit, laganap ang kalamidad sa isang lugar kahit na may mananampalataya, kasi laganap na rin ang kasalanan. So yan po ang dahilan kung bakit po laganap o lumalaganap at hindi kayang pigilan ng sakit. Ano ba ang lunas dito? So ang lunas dito ay kagaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kapag dumating ang ganitong uri ng sakit, huwag kang papasok sa lugar na yan. At kapag ikaw naman ay nasa loob, huwag kang lalabas bilang pagtakas sa sakit na yan.
Yun ang unang gamot. Pangalawa, pagbabalik loob sa Allah. La'allahum yarji'un, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun, magbalik loob sila sa Kanya. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magpaparusa hanggat sila ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatanggalin niya ang kalamidad, ang sakit, ang parusa na dumating sa lugar. Yun ang kondisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay magbalik loob sa Kanya, tatanggalin niya ang anumang mga kalamidad, parusa na dumating sa atin. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Hindi kami nagpadala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng isang mga kalamidad, maliban ito ay panakot o babala sa mga tao. Maliban ito ay babala sa mga tao. Kasunod dito na gusto kong talakayin, yung namatay sa ganitong uri ng sakit ng coronavirus, ano bang gagawin sa kanya? Paano kung hindi siya kayang paliguan? Ang taong namatay sa coronavirus, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang hatol sa kanya na syahid ay sa kabilang buhay, hindi po sa mundo. Ang gantimpala niya ay kagaya po ng nasyahid yung namatay sa pakikibaka. Kaya paliliguan siya sa mundo at babalutin ng puti pagkatapos ay lilibing. Ngayon, kung hindi po kaya, kasi obligado po yun eh. Kung hindi po kaya, so itayamum. Pag hindi pa rin kaya, babalutin na lang po siya. Pagkatapos ay ililibing diretso. At ang sala sa kanya, ang pagsasala sa kanya ng salatul janaza ay gagawin na po ito. Sabi ng ating mga ulama, kung nakakahawa at mahirap siyang paliguan, ang pagsasagawa ng sala sa kanya ay doon na po sa libingan pagkatapos niyang ilibing. Yan po ang pananaw ng ating mga... Ngayon, dahil sa kumalat na yung ganitong uri ng sakit, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may mga batas dito na napapaloob kung pwede bang sa bahay na magsala. Kasi kalat na eh. Kumbaga nakakahawa. So pag tayo pumunta sa masjid at doon nagsala, pwedeng mahawaan tayo. So anong dapat natin gawin? So dito, pinahintulutan na magsala sa bahay. At kabilang dito sa yung nag-aadan, ay isasama niya sa kanyang adan. Pagkatapos ng adan, sallu fi buyutikum o sallu fi rihalikum. Magsala kayo sa bahay niyo o magsala kayo sa inyong tirahan. So yung dagdag na salitang ito sa adan, idadagdag, ay pwedeng sabihin ito ipapalit ito sa hayya ala salah. Pagdating ng nag-aadan sa hayya ala salah, papalitan niya ng sallu fi buyutikum, o kaya pagkatapos ng adan, babanggitin niyang sallu fi buyutikum. Lahat ito ay pwede. Lahat ito ay pwede. Ito ay nabanggit sa hadis ni Bukhari at Muslim, na hadis na naisalisi ni Ibn Umar. Babanggitin ito pagkatapos ng adan, sallu fi buyutikum, o kaya ay sa hadis ni Ibn Abbas, papalitan ang hayya ala salah ng sallu fi buyutikum o sallu fi rihalikum, magsala kayo sa inyong bahay. Ito po ay pinahihintulutan sa Islam dahil nangyari na po noon. Dahil sa malakas ang ulan, dahil sa madulas ang daan, mas lalo na kapag may sakit na nakakahawa. So ito po ang mga batas na dapat ninyong malaman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam tungkol sa bagay na ito. Mas mainam na manatili po sa bahay kung ito po ay nakakahawa at mahirap ng tigilan. Manatili po tayo sa bahay at magsasala po tayo sa bawat sala sa takdang oras nito, at hindi po natin pwedeng pagsamahin ang mga sala. So wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا